farm mo. Kwento mo. For today's vlog, paring iVlog, ikwento mo nga. Ay, syempre, bago natin ikwento yung history ng farm, syempre magpapakilala muna tayo. Umpisahan ko na. Siyempre. Ako nga pala si Daphne, iVlog mo to, Kuya Bok 2.0 and Kuya Bok. At syempre, ang ating susunod ay si Rancy Vlog po sa Facebook at Rancy Vlog 2.0 sa YouTube. Don't forget to subscribe po. At siyempre, si Ma'am Yams TV. Ako po si Yams TV sa YouTube channel. Pakisupport na rin po yung bago nating channel, Yams TV. At syempre, ang bonggang-bonggang Win Castro TV and Win Castro. Subaybayan niyo po at may Facebook page din po tayo ng biyahe ni Win Castro. At syempre, yung pinakahuli nakasama natin si Karin Gigi. Ayan, ako nga pala, it's your boy Kigi sa Facebook, Kigi Alianza, at sa aking pang-vlog, it's Kigi Alianza Prospero, at ang aking YouTube channel is Kigi TV. So, don't forget to subscribe lahat po ng mga channel namin na nabanggit. At syempre, nandito tayo ngayon sa Batangas, sa San Pascual, Batangas. At ang kasama natin ngayon, ang host natin ngayon, grabe to, napakalupit na ito. Malalaman nyo ngayon. Ang host natin ngayon ay si Sir Boji Delgado po, from Laramaya Game Farm. Welcome po. Ayun, welcome tayo dito ngayon sa Laramaya. Grabe, para tayong nasa US. Imagine yung background natin. Grabe yung barn. Grabe yung fence. Diba? So, Lewin. Ito, simple lang kasi sa lahat na napuntahan natin farm, syempre may kanya-kanyang kwento. So Yeah. hindi natin siya pwedeng alisin. So syempre, bossing, sir, boss amo, baka naman pwedeng ikwento niyo sa amin, sir. Sino po ba si sir? At paano nagsimula yung farm natin, sir? Sir, welcome po sa inyo lahat. Ako po si Boji Delgado ng Laramaya Game Farm. Ito pong farm natin ay nagsimula noong 2021, pandemic time. Medyo nag-work po tayo sa US and then nag-produce po tayo ng ganito. And then since bata po, hobby na po itong pagmamanok. And then bago po ako umalis ng Pilipinas when I was 18 or 19 years old, mahilig na po ako sa manok dahil nakikita ko po sa mga mundo po, dito po, nagmamanok talaga. Kaya, in the family, sir. oh yeah, on that time, wala pa po tayo gadget na pangmanok. And then, ito po, binigyan po tayo ng pagkakataon na nakapunta sa States. So, yun po, I've been there for 32 years and then pagbalik po ako dito para dito po ako nag-umpisang mag-manok. Para masundatin may passion ba natin. So balita namin nga sir, ito ang pinakamabigat dito, authentic daw yung mga manok mo dito. Naghahango po daw kayo ng galing pang ibang bansa. Yes sir, actually po dito po sa farm ng Laramaya, ako po mismo ang pumupunta sa mga breeders sa States kasi may access po ako makalapit sa mga breeders sa US na maka-acquired sa kanila ng mga materials nila, ng mga pure na imported materials po na pwede kong madala naman dito sa atin and may share ko naman po sa mga kaibigan natin. Yun po. ano yun, sir, pagkuha niyo dun sa mga kinukuhanan niyo dun sa Amerika, kung kayo po mismo yung nag-separate ng mga material. Yes po, ako po mismo ang pumupunta sa breeders at ako po mismo ang nagsiselect ng gagamitin kong materyales para pagdating po dito, may bigay ko po sa mga consumers o sa kung sino man po may gusto na pumupunta dito sa farm, kung bumibisita, kung ano po ang kanilang mga napupusuang mga bloodlines. Grabe, actually guys, gusto ko sana sabihin kung magkano yung presyo kasi talagang ito napaka-reasonable talaga na pag pumunta kayo dito. So sir, yung address po ba natin dito para malaman ng mga followers po natin? Yeah, actually po, nasa Barangay Antipolo po ako, San Pascual, Batangas. And then po, yung presyo naman po natin, very reasonable lang po naman kasi para po makapag-share po tayo sa lahat ng may gustong magkaroon ng mga ma-improve ang kanilang mga bloodlines. Hindi naman po tayo kamahal. Hindi naman po tayo ganun kasikat. Ganun kagaling at ganun ka may malasakit sa kapwa natin mga naglalaro sa exam. Hindi kasi natin masabi ngayong may wagang salita, mga estudyante ni Sir dito, grabe. Ang pupogi. Sobra lahat. Pagdating sa bloodline, sir, ano yung mga bloodline yung mga nandito ngayon sa farm?
Sir, yan po. Ang akin pong baseline dito is Larry Romero Kelso. Personally acquired ko po, pinuntahan ko po sa kay Larry Romero. And then, Ding Pair Sweater po. Yan po ang mga ginagamit ko dito. Meron din po akong Jerry Jenkins na Kelso. John Bishop Kelso. Meron din po akong Yellow-Legged Hats ni Philip Holloway. Clemens Gray ni Oscar Akins. Kay Oscar Akins din po yung ating McLean Hats. Duke Halsey Lemon. Ganyan po ating Albany. Yan, Albany po nila. Albany pa. Sa dami ng mga, ano sir, mga linyada mo, hindi ka ba nahihirapan sa ano yan sa kabisado? No, sir, kasi ganito po, kaya po andito po ako sa Pilipinas, malaki po yung sakripisyo ginagawa ko, especially malayo na din ako sa pamilya. And then malayo ako sa mga apo ko. And then may trabaho din po ako sa US. So malaki po sa sakripisyo itong ginagawa ko kasi ako po mismo yung nagme-mating ng manok ko. Na ako po mismo yung pumipili ng selection kung alin yung gagawin nating mating para in case po, worst comes to worst, umalis po yung ating breeder, hindi po tayo maliligaw. Pwede ko pa pong kung susunod po, kung sino po susunod na breeder na papasok, may tuturo ko po sa inyo. Hindi po magpapamaliman. Ikaw na mismo siya ang mag-i-endorse sa bago. Yes po. Ako pa mag-i-orient sa kanya. Medyo makukuhan lang kong pakinggan pero 5 to 6 times in a year, bumabalik po ako ng US. Babalik-balik. Naku po, grabe pa masahe. Yes po, pero palibasa po, passion is like, Because of the hindi mo passion. na po kasi, hindi mo na makwenta kung magkano pa yung ginagastos mo or magkano pa yung parang importante. So, Masaya, masaya ka. Kumbaga, andito ang puso mo na. Yes sir, at saka maging masaya ka kasi sir is like, Yan ang important. isa lang yung buhay ng tao, so yun naman yung mas enjoy. Madali lang. Sa lahat po ng mga linyada mo rin sir, lahat po talaga imported po yan. O, Yes po, hindi wala lang po yung tayong local. sir. Wala po tayong local materials. Kahit tumapi ng kokros mo. Wala po sir. Lahat po in-acquire ko sa US. Kaya kung makikita natin dito talaga, yung mga followers natin na gustong mag-acquire ng materials at wala kabigin sa mga estudyante dito. Ang gandaan lang, nakwento sa atin ni sir kanina, na ito ang mismo ang pipili kung saan lang. Yeah, yun po isa sa patakaran ko dito sa farm. What you see is what you get. Lagi ko po sinasabi sa mga tao yun, sa mga nag-interview. What you see is what you get. Kayo po ang pipili ng manok nyo. Kaya ayaw ko pong ako po yung papipiliin nyo dahil baka masisi po nyo ko. Kasi iba-iba po yung gusto natin. Iba-iba po yung tingin natin. Iba-iba yung hipo natin. So, kayo na po ang pumili. Pag napili po nyo yung pangit, huwag nyo po ko sisisihin. walang sisihan sa Wala po siyan. Pag napili po nyo maganda, ganun po sa para po talaga sa inyo yun. So what you see is what you get. Wala pong tagong manok dito, kayo po lahat ang pipili. Ayun ang maganda doon. Wala pong tag. Baka Dahil walang sa- bisihan. Dahil sa malaya po yung mga customer natin na pumili ng mga bloodlines dito sa farm nyo. So ibig sabihin, wala po kayong tinatago dito. Wala po. Wala po. Ano na, kasi hindi po ako medyo masakit pakinggan, sugaron or sugalero yung nagsasabong na talaga lumalaban. Ano lang ba, bali ang farm nyo, sir, is all about breeding na. Yes sir, nagsumasali din po ako sa ibang events na mga kuhan. Kaya lang po, hindi po talaga yung sinasabi na everyday na naandudun ako sa gano'n. Hindi po. Pag naimbitahan lang po tayo ng mga kaibigan, doon po sumasali tayo. Pero pagka, hindi po talaga. Talagang it's all about passion. Yeah, opo. Yung masaya na po sa akin is like every morning, I have a cup of coffee. Nandun po ako sa labas, sa farm, sa mga manukan, nagkakape ako, nakikita ko yung mga manok, masaya na po ako tuwing umaga. Kaya naririnig mo yung mga huni na. Sir, kasi malaki po yung pagkakaiba sa States sa amin. Kaysa dito, kasi sa amin po is like work, bahay. Work, bahay. talaga sa US eh. So ngayon, ginawa ko na po yan for a long time. So ngayon, ito na po siguro yung time ko naman na gawin ko naman yung gusto ko para sa sarili ko na nandiyan ako, na kumahawak ako ng manok, which is masaya na po sa akin. Ano naman po sir, total matagal kayo sa US sir, no? At tanong ko lang sir, ano naman po ang pinagkaiba ng pag-handle ng mga manok, ng mga banyaga kumpara dito sa atin? Sir, malaki po pagkakaiba sa akin. Yun ang gusto ko malaman. Kasi sir, kita niyo po yung quality. The bones, tapos yung kita, sa mata pa lang ng manok sir, makikita mo na yun. Yung pulang-pula yung mata, yung buto nila, how healthy it is,
Yung ganun po ang kuha. At saka, sir, hindi sinasabi ko po sa lahat, hindi po ako as a perfect breeder. Sir, babago pa lang po rin ako, pero may sisigurado naman po na kinukuha po natin ang ating mga manok sa mga authentic breeder na talaga po asa sa US. Yun lang po ang ating no. Pwede ba natin pangalanganan, sir, kung sino-sino yung mga authentic breeder na kinukuha? Okay. Okay po, sir. Yan ang gusto ko malaman eh. Kasi may nakita akong librado dun, sir, na may mga kasama kayo, sir. Yeah, oo. Sige, sir. Tsaka mas, tsaka mas pogi talaga yung mga talaga dito sa atin kumpara sa... Di naman joke. Number 1 po tayo kay Larry Romero. Yun. Na-acquired ko po sa kanya yung kanyang Kelso. Larry Romero din po, yung kanyang Albany. Si Dimper po, meron po akong Golden Boy niya at saka 5K Sweater. Si Philip Holloway po, meron po akong Yellow-Legged Hats. Meron po akong John Bishop Kelso. Meron po akong William Amore galing from Mexico. Yun po yung ating Domes. Meron po akong Pumpkin Sweater. Nandiyan din po si Dennis Walker. Na kinuha na po natin ng Gilmore. Andiyan din po si Jerry Jenkins, yung pong kanyang Kelso. Si Gary Gilliam po, kinukuhanan din po natin. Si Joe Brown. Madami po iba tayong nalalapitan. Hindi naman po lahat ng kada breeder sa Amerika, pupuntahan natin at kukuhanan natin. So sir, pumupunta po tayo sa kanila para makilala sila, makita yung kanilang mga materyales, kung anong po pwede nating dalhin dito sa Pilipinas. Sir, bakit niyo po napiling mag-acquire ng mga manok from other country instead na mag-acquire po dito sa atin sa Pilipinas? Ma'am, mapakagandang question yan. Ma'am, tayong mga, kung agree po kayo sa sasabihin ko na, tayo pong mga Pilipino, ugali natin, ay laging mas mahilig tayo sa imported materials. Exactly. Oo. Bakit daw po hindi natin tangkilikin yung sarili sa atin? You know what I mean, di ba? Alam po niyo. So ngayon po, tayo, parang binibigay ko lang po yung hilig ng mga tao kung anong gusto nila na always, ano bang gusto nila? Imported lagi ang gusto nila. Kahit ma'am chocolates. Pag may naliligaw ma'am sa lalaki, pag binigyan ka ng chocolates, imported ba to? Pag binigyan ka ng nips, Ay pag may binigyan mo lips, bastard na sa'yo. bastard na. Pag binigyan mo ng Toblerone, ay pwede. Di ba? Di ba? Ganun po. Ibahay mo na ako. Parang ganun ma'am, parang ganun lang. Tapos standard, Oh yes ma'am, yung quality. quality and standard. Yung quality ma'am, at saka po yung mga breeders natin doon, hindi naman po sa hindi po sa minamalit yung mga breeders natin dito. Alam ko po magagaling din po talaga ang mga manok natin dito. Which is kaya lang po yung mga pureness ng mga bloods ng mga imported. Para bang maganda pong i-infuse dito sa mga nandito. Sabi ma'am ka para bang Filipino-American, yung mga artista natin dito ma'am. Oo, gaganda. Ang gaganda. Kasi pag na-mix mo yung imported sa medyo may mga kuha na tayo dito. Kumbaga parang sa pageant, Miss Universe, pang Miss Universe ang laban. Catriona Gray. Alam niyo sir, the good thing kasi, marami naman mga friendship natin, mga tropa natin sir na naghahangad talaga na bumili sa abroad. Tama? Sir, Opo, di ba? opo. The good thing is meron tayong farm na ganito na lahat ng kinukuha nyo is hindi nyo na kailangan mag-abroad at mag-import o mag-export, di ba sir? Nandito na lahat sa farm natin sir. Yun ang kagandahan, napakalaking bagay. Ang lapit lang, from Manila ka, from North, kayang-kaya mo kaysa bumili ka sa abroad. Alos na andito na lahat, di ba? Parang ako nasa expo pagdating ko rito. Yung mga sikat na kaibigan natin na nag-expo na breeder, parang nandito na nga sa likod ko yung mga manok eh. Ang gaganda kasi talaga. Ang maganda ka dyan, Mari, mamaya. Papakita ni Sir mamaya mismo. Harapan yung mga binili niya. Apo, Oo, andun na po. yeah. Hindi naman kailangan lahat yan eh. Pakita lang natin Apo. yung isa-isa lang sir yung, Apo. yung mga ibang manok na ito, from ganito, from ganito, from ganito. Talagang legit check tayo mamaya. Ang advantages ko lang po sa mga breeders dito, may access po kaagad ako na makapunta sa mga breeders sa US kasi taga doon nga po ako. And then madali ko po silang malapitan. Yun po, some of the breeders po dito sa atin, nagpapabili sila sa mga agents doon. Or pumupunta po sila doon once a year. Eh, tayo po, binigyan naman po tayo ng pagkakataon siguro mabait ko na taga doon ako. So yun po ang advantages ko sa kanila na makapili ako sa mga some of the other breeders pa na magagaling pa
na may mga bago po kasi na mga bagong breeders ngayon na sa US na umuusbong na mas magagaling. Parang team pa usbong lang yan. Opo, may Ito mga sir, talaga naantabayanan mo talaga eh. Yes Na po. ito potential to. Yes Naandun po. ka na kagad on hand eh. Yes po. Ikaw ang unang nakaka-pick. Unlike the others, makukuha pa lang nila yan pag pumutok na. Pag pumutok na. Pero sa inyo sir, kasi siyempre bali-balita yan. Oo. Every farm may makikita mo potential. Ikaw mismo talaga makikita mo sa Sir, andun nga po ako, malapit po ako sa Mexico. Mexico from California. Malapit lang po ako, magkadikit lang po kami. So, makakapunta po ako, naririnig ko o nababalita ako, nakikipagkwentuhan ako sa some of the ganito po yung trabaho na ito magaling si ganito. So, napupuntahan ko, nakakausap ko po sila and then alam ko po na yung ginagamit nilang mga roosters na ganito, alam ko po na winning lines. Kung hindi nila natatanong, yung mga ibang followers at yung mga bago pa lang din, siyempre si Sir from Los Angeles, Sir, malapit kayo sa Mexico, Sir. Apo. Diba? So pwede rin kayong tumawid ng border. Opo naman. Diba? Anytime po. So may legal na laban ng Meron po sa Sam doon, Mexico. diba, Sir? Mexico. So syempre, yung ibang mga breeder, lumilipat sila doon para maglaro at mag-exam doon sa Mexico. Yes So, po. doon nila nasusukat at doon din nila napapatunayan kung sino yung mga nanalo sa exam. Sino yung mga pumapasa. Kaya ngayon, si Sir, sobrang lapit niya lang doon, nakaka-access siya agad doon sa kung sino yung nanalo, nakikilala Yes ni Sir. po. So ganun natin siya pwedeng maihalintulad sa mga baguhan na breeders yan. Sir, may nabanggit ka na tungkol sa mga nagmamanok kanina. Ano magiging opinion mo tungkol dito? Halimbawa sinabi nito ng isang breeder, isang manok. Ito, galing kay ganito, mag-acquire kayo. Ano magiging opinion niyo tungkol doon? Sir, depende naman po kasi sir. Ako sir, ganito po yan sir. From my previous interview, lagi ko po sinasabi to. If you wanna be a good breeder, kasi kailangan matuto ka. Tumingin, makinig, at magtanong. Kasi sir, wala pong perfect na breeder. Wala po. Wala pong napakagaling na breeder, wag po kayo maniwala. Sir, lahat po tayo nag-uumpisa sa ganun. Magtanong tayo, matuto tayo magtanong. So sir, every time na may naririnig akong tao na nagsasalita na may magaling ditong manok o may maganda dong manok. Sir, nagtatanong din ako dito, narinig mo na ba yun? So pwede natin puntahan, pwede natin tingnan. Hindi naman po porque narinig mo ditong magaling, pupunta po agad ako dito at marinig ko. So kailangan po sir matuto tayong makinig at magtanong. And then makita po natin tingnan talaga kung totoo yung naririnig mo. Yun po ang pamantayan ko. Medyo malalim. Para wag po tayong maligaw, Sir, matuto po tayo magtanong. Eto Sir, nabanggit nyo kanina, hindi kayo sugarod or hindi kayo ganun. Maganda yan Sir kasi paano ba mai-share mo ba sa kanila Sir, sa mga followers natin na paano ba magawa rin nila kasi yung iba kasi nakakaawa dahil talagang sobrang panatiko sila ng estudyante nila kahit yung panggastos na nila sa family nila nagdadaan na Sir, lagi po natin tandaan, yung pera ng pamilya nakaseparate. Sa pera na gagamitin mo sa kung ano mang another event pa na gusto mo mangyari sa buhay mo. Yan po, lagi pong nakaseparate at safe ang para sa pamilya. Huwag po natin papakialaman yun. And then sa ganito pong klase ng pagmamanok, sir, kung vision mo to, kung hobby mo to, na magkaroon ka ng ganito, sir, kailangan po may limitasyon ka sa sarili mo. Kasi lagi mo pong tandaan, hindi lang isa ang papakainin mo dito. Thousands po yan. And then ang isa pa po, may mga tao po tayo, may mga pamilya po sila na umaasa, dapat mapakain sila. Kaya sila andito sa malayo sila, ang Bacolod, andito sila, nagtatrabaho sila. Kaya lumayo sila sa pamilya para kumita. So sir, ang pinakamahirap po niyan, itong nagtago ako, nasimusikal ako. And then, kung matalo, wala po ako ibibigay sa mga tao ko. Marami pong umaasa din sa kanila. So pinakamaganda po yung i-balance po natin. Kung maaaring iwasan natin yung sa pamilya. Lagi po natin. Maganda. Kaya hindi ka po pulutan agad. So sir, since yung mga manok natin sir is galing po sa ibang bansa,
naka-experience po ba kayo, sir, na healthy po galing po sa ibang bansa dahil pag-travel po dito? Naging matamlay yung manok. Oh, yes, ma'am. Ma'am, that was a good question. Ma'am, it's a big gamble. Isang malaki pong pagsusukat yan. Kasi pag bumili ka doon ng manok na mahal, pagdating po dito, i-acclimatize mo sila. I-quarantine mo kasi ma'am, iba yung klima sa amin. Malamig doon kaysa dito. So maninibago sila sa concern. Pagdating po dito ma'am, pwedeng yung $1,000 o $2,000 na bili mo sa manok, 100,000 o kung ano man. Pagdating dito, mamatay. So, yun po malaking risk ng pagkuha ng importe. Hindi po madali ang magkuha kagad ng importe dito sa Pilipinas. Hindi bali po yung mga island born na yung mga F1 na paanak mo na. So, at least, since the beginning na nagsisiw sila, sanay sila sa weather. Eh, yung pong gagamitin ninyo na nanay at tatay. Eh, hindi po sanay sa klima dito. May sakit, tsaka yung mga bakuna, walang bakuna mahal sa kapatid. Pero awa ng Diyos, sir, hindi pa naman po kayo naka-experience ng Hindi pa naman po awa ng Diyos. Meron Magaling ang handler. pong nangyari sa akin one time na nag-pen fights, nakaalpas. Yun po, hindi pa po napapakinabangan yung manok. Kakadating lang, siguro mga isang buwan pa lang dito yung manok. Kakababa pa lang namin nag-pen fights. Namatay po yung manok. Eh, medyo malaki, mahal pagkabili natin. Pagkakuin natin mahal. So, wala naman po tayo magagawa. Hindi naman po natin pwedeng pabayadan doon sa tao na hindi naman niya gusto din yun. So, katawadan na lang. Pigit mata na lang. Tigil Mata. Hiling-hiling ka na lang.